Magandang araw sa inyo, Kuya Chris. Pati na rin sa lahat ng mga kaistoryang nakikinig sa inyong programa. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa bawat oras. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Manansala. Nakatira sa isang baryo sa Pampanga. May nais din po akong ibahaging kwento sa inyo. Ang isang karanasang hindi ko kailanman makakalimutan. Isang kwento tungkol sa kapatid kong si Ernesto na nagbago dahil sa kakaibang pagsubok. Taong 1971. Panahong simple pa ang buhay sa aming bayan dito sa Pampanga. Ang kwentong ito ay tungkol sa aking nakababatang kapatid na si Ernesto. Isang taong matagal nang naging pasanin ng aming pamilya. Halos 5 taon na siyang walang trabaho. At hindi dahil sa kakulangan ng pagkakataon, kundi dahil sa katamaran na lumaki sa kanyang pagkatao. Nakakalungkot isipin na ang aking kapatid ay naging ganito. Isang taong walang kahihiyang umasa sa iba para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Si Ernesto ay umabot na sa punto kung saan kahit ang aming mga kapatid na may sariling pamilya ay kinakailangan pa niyang abalahin para sa kanyang pagkain. Kapag hindi siya binibigyan, nagagalit siya at nagiging marahas pa. Ang mas nakakalungkot, ginagamit niya ang takot ng aming mga kapatid upang makuha ang gusto niya. Lalo na kapag nangangailangan siya ng pambili ng alak o sigarilyo. Binabantaan niya silang sasaktan o papatayin kung hindi sila susunod sa kanyang mga kahilingan. Dahil dito, isa-isa nang umalis ang aming mga kapatid sa bahay. Hindi na nakayanan ng kanyang pang-aabuso. Ako lamang ang naiwan sa bahay upang alagaan ang aming mga magulang na tumatanda na. Wala akong asawa. Kaya natural lamang na ako ang mag-alaga sa kanila. Ngunit ang presensya ni Ernesto ay nagdulot ng napakalaking pasanin sa aking mga balikat. Sa loob ng 5 taon, tiniis ko ang kanyang pag-uugali, ang kanyang walang tigil na pangangailangan at ang kanyang karahasan kapag hindi ko siya mabigyan ng gusto niya. May mga pagkakataon na hindi ko na siya pinapakain dahil sa galit ko. Pero sa uli, hindi ko pa rin siya matiis. Lagi kong pinapaalalahanan na tumulong siya, na kumilos para sa sarili niya. Dahil nahihirapan na rin ako sa trabaho ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap na baguhin siya, nananatiling walang pagbabago si Ernesto. Inakala ko na ganoon na talaga siya habang buhay, na walang pag-asa pang magbago. Subalit dumating ang isang gabi na nagpabago sa lahat. Ika-28 ng Oktubre nung taong iyon. Malapit na ang katapusan ng buwan at inaasahan ko na ang aking sahod. Pagdating ko sa bahay mula sa trabaho, nakita ko si Ernesto na nanonood lang habang ako ay aasikasuhin na ang pagpapaligo sa aming inang baldado. Habang pinapaliguan ko ang aming ina, lumapit siya sa akin at humingi ng pera. Sabi niya ay kailangan niya ng 10 para sa inuman nila ng kanyang mga kaibigan. Nasaktan ako ng labis dahil alam kong yun na lang ang pera namin para sa hapunan at para sa ulam kinabukasan. Sinabi ko sa kanya na kailangan naming pakainin ng aming mga magulang na matatanda na at nangangailangan ng pagkain. Subalit hindi siya nakinig.
Pumunta siya sa aking silid at kinuha ang pera ng walang pakundangan. Wala akong nagawa kundi hayaan siya. Bago siya umalis, sinabi ko sa kanya na huwag niyang hayaang mawala kami bago siya magbago. At binalaan ko siya na lahat ng ginagawa niya ay may kapalit. Tumawa lang siya, para bang biro lamang ang aking sinabi. Ganoon siya katigas ang ulo. Ganoon siya kawala ng pakundangan. Nang gabing yon, umalis si Ernesto papunta sa tindahan kung saan sila nakagawiang mag-inuman. Nakita niya roon ang kanyang mga kaibigan na naghahanda na. Ibinigay niya ang pera upang makapag-ambag. Dahil may mga pagkakataon na hindi na siya pinapainom kapag wala siyang dala. Ang kaibahan sa kanila ni Ernesto, ang mga kaibigan niya ay may trabaho. Merong sariling kinikita. Siya lang ang walang trabaho sa grupo. Siya lang ang umaasa pa rin sa pamilya. Ngunit kahit na minsan ay pinagtatawanan siya ng mga ito dahil sa kanyang kalagayan, nagbibingi-bingihan lang siya. Para kay Ernesto, mas maganda ang walang trabaho dahil komportable ang buhay. Walang iniisip, walang responsibilidad. Nagsimula ang kanilang inuman ng maayos. Walang tigil ang kanilang tawanan at usapan. Hanggang sa hindi na nila napansin ang takbo ng oras. Nang tumingin ang isa sa kanila sa relo, 11:00 na pala ng gabi. Isa-isa nang umuwi ang kanyang mga kaibigan dahil may trabaho pa kinabukasan. Pero si Ernesto, patuloy pa rin sa pag-inom dahil wala naman siyang iniisip na trabaho. Nang siya na lamang ang naiwan, inubos niya ang natitirang alak at nagsimulang maglakad pauwi. Habang naglalakad siya sa madilim na daan, umaawit pa siya na parang walang pakialam sa mundo. Ngunit bigla siyang natigilan nang makarinig ng isang pagsitsit na nagmumula sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Tumingin siya at nakita niya ang isang matandang lalaki na nakangisi. May maputing buhok at nakasuot ng damit na tila gawa sa abaka. Lumapit ang matanda sa kanya at tinapik siya ng 3 beses sa balikat. Sa sandaling yon, nawala ang kalasingan ni Ernesto. Bumalik ang kanyang malinaw na pag-iisip. Nagulat siya sa nangyari. Sinubukan niyang tanungin ang matanda, pero tumatawa lang ito. Maya-maya pa, nagsalita ang matanda ng mahina. Sinabi nito na matagal na niyang pinagmamasdan si Ernesto, pero walang pagbabago sa kanyang puso. Dahil sa ginawa niyang pagnanakaw ng pera kanina, hindi makatulog ang kanyang mga magulang dahil sa gutom. Samantalang siya ay nagpakasasa sa alak. Sinabi ng matanda na dadalhin niya si Ernesto sa isang kaparusahan upang magbago ang kanyang pananaw sa buhay. Pagkatapos ng mga salitang yon, nagniningning ang mga mata ng matanda. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng nakikita ni Ernesto at napalitan ng isang mahabang baluktot na daan. Sa magkabilang gilid ng daan ay may mga maliit na damo na pinalilibutan ng libo-libong alitaptap. Tumingin si Ernesto sa kanyang sarili at napansin niyang hubad siya. Sinubukan niyang bumalik sa pinanggalingan niya, ngunit kahit saan siya maglakad, ang daan ay patuloy lang. Walang katapusan. Naramdaman ni Ernesto na habang lumalayo siya, bumibigat ang kanyang katawan. Bawat hakbang niya ay parang may dumadagdag na bigat. Napagpasyahan niyang tumigil muna upang magpahinga. Doon ay narinig niya ang boses ng matanda na nagsasabing kailangan niyang isipin ang lahat ng kanyang kasalanan upang makalabas sa lugar na yon.
Dahil kung hindi niya iisipin at hindi siya magsisi, magiging palamuti na lang siya sa daan. Katulad ng mga alitaptap na yon, mga taong nabiguring umalis. Napagtanto ni Ernesto na kailangan niyang sundin ang sinabi ng matanda. Nagsimula siyang maglakad muli at sa bawat hakbang, sinariwa niya sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang kasalanan. Nag-isip siya ng mga paraan kung paano siya makakabawi sa aming mga magulang, kung paano siya makakapagsimula ng bagong buhay. Sa loob lamang ng ilang minuto ng paglalakad, pakiramdam niya ay napakabilis ng oras sa lugar na yon. Ang isang minuto ay parang katumbas ng isang linggo. Kinabahan siya dahil alam niya na kung hindi siya makakaalis sa lugar na yon, hindi na niya makikita pa ang kanyang pamilya. Alam ni Ernesto na isang paraan lamang ang solusyon, ang taos-pusong pagsisisi. Kaya naman buong puso niyang pinagsisihan ng lahat ng kanyang ginawa. Habang patuloy siya sa paglalakad, napansin niyang paiba-iba ang klima sa lugar na yon. Minsan ay umuulan. Minsan naman ay umiihip ang napakalamig na hangin na tumatagos sa kanyang buto. Labis itong nakakaapekto sa kanyang katawan. Kaya mas pinag-igihan niya ang kanyang ginagawa. Sa kanyang paglalakad, marami siyang napapansin sa paligid. Kapag tumitingin siya sa gilid ng daan, nakikita niya ang mga alitaptap na parang nakikipag-usap sa kanya. Hindi niya ito pinapansin dahil may mas mahalaga siyang kailangang gawin. Pagdating niya sa unang bahagi ng daan, nakita niya ang isang lumang kwintas na nakasabit sa isang sanga ng patay na kahoy. Kinuha niya ito at sa sandaling yon, nang ibabaw sa kanyang katauhan ng lahat ng kanyang pagsisisi. Tuluyan niyang naunawaan na mali ang lahat ng kanyang ginawa. Hindi na niya napigilan ang pagbuhos ng kanyang luha. Nang ipinikit ni Ernesto ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang pagbabago ng buong paligid. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang matanda na nakangiti sa harapan niya. Sinabi ng matanda na hindi siya nagkamali, na natabunan lamang ng kasamaan ng kabutihan sa puso ni Ernesto. Kaya naging bulag siya sa mga bagay-bagay. Pero sa pagkakataong ito, babaguhin nila ang kanyang ginagawa. Siya na dating pabigat sa mga magulang ay magiging gabay at tagasilbi na lamang sa kanila. Naglakad sila ng matanda sa gilid ng palayan. At hindi naglaon, ay nakita ni Ernesto ang isang kubo na pinalilibutan ng napakaraming alitaptap. Pumasok sila sa kubo at sa gitna nito ay nakita ni Ernesto ang isang librong kulay puti na may mga pulang pahina. Binuklat ng matanda ang libro at umihip sa kwintas na hawak ni Ernesto. Lumamig ang kwintas at sinabi ng matanda na matagal nang patay ang agimat na yon. Subalit nabuhay muli sa pamamagitan ng kanyang pag-ihip ng isang makapangyarihang konsagra. Inilagay ng matanda ang kwintas sa mesa at ibinagsak ang isang kutsilyo sa ibabaw nito. Ngunit bago lumapat ang kutsilyo sa medalyon, ito ay napigilan ng isang hindi nakikitang presensya at tumilapon papalayo. Nakumpirma ng matanda na buhay ang agimat. Kinuha niya ito at isinuot sa leeg ni Ernesto. Matapos ang pangyayaring iyon, nagsimula na ang matanda na magturo kay Ernesto. Sinabi ng matanda
na isang pahina lamang ang konsagra na kailangan niyang matutunan. Kapag nakabisado na niya ito, lahat ng bagay na hindi gawa ng tao ay kayang gawin ng agimat upang mapaayos ang kanyang kinakaharap na sitwasyon. Ito ang magiging pangunahing kakayahan ni Ernesto na gagamitin niya laban sa mga nilalang na may masasamang presensya. Sa loob ng halos isang linggo, wala siyang ibang ginawa sa tahanan ng matanda kundi magbasa at magkabisa ng mga nasusulat. Gulat na gulat si Ernesto dahil kahit hindi siya nakapag-aral, kayang-kaya niyang basahin ang mga katagang iyon. Kapag binabasa niya ito, agad itong tumatatak sa kanyang isipan. Kaya hindi na niya kailangang ulit-ulitin pa. Matapos ang kanilang pagsasanay, pinauwi na siya ng matanda. Bago siya umalis, inabisuhan siya nitong bumalik sa Biyernes ng gabi upang subukin ang kanyang karunungan. Yun na ang huling leksyon upang masigurong ganap na siyang mulat sa karunungang ibinabahagi ng matanda. Umalis si Ernesto upang tingnan ang kalagayan ng aming mga magulang. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ako na halos mamatay-matay na sa pagod dahil sa trabaho. Subalit patuloy pa rin upang may maipakain sa aming mga magulang. At nang makita ko siya, agad kong itinago ang salapi na hawak ko dahil nasanay akong takutin niya. Hindi ako makatingin sa kanyang mga mata dahil sa takot ko sa kanya. Ngunit napansin ni Ernesto ang aking takot. Lumapit siya sa akin ng kalmado at sinabi na wag akong matakot. Sinabi din niya na nagbago na siya, na malayo na siya sa dating siya. Nangako rin siya na magmula noon ay magtutulungan na kami. Nang marinig ko ang kanyang sinabi, nanlumo ako at niyakap ko siya. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang lahat ng sama ng loob ko. Inilahad ko sa kanya ang sobra-sobrang pagod ko para lamang maitaguyod ang aming mga magulang. Sa loob ng ilang araw, nagsama kami sa aking pinagtatrabahuhan. Iniwasan ni Ernesto ang anumang kalayawan upang makabawi sa aming pamilya. Nang dumating ang Biyernes ng gabi, nagpaalam siya upang bumalik sa bahay ng matanda. Pagdating niya roon, nakita niya ang matanda sa labas ng kubo, kasama ang dalawang maitim na kalabaw. Sinabi ng matanda na kailangan niyang makipagbuno sa mga ito upang masukat ang lakas ng kanyang pangangatawan. Matapos mabulungan ng matanda ang dalawang kalabaw, agad silang sumugod kay Ernesto. Ngunit nang akmang susuwagin na siya, bigla siyang naharangan ng kanyang agimat. Dahil dito, nakuha niyang mahawakan ng sungay ng kalabaw. Mabilis niyang nilapitan ang isa pa at itinali ng lubid sa paa. Sa loob lamang ng 5 minuto, naisakatuparan niya ang nais ng matanda. Pumalakpak ang matanda at sinabi na may ikalawang pagsubok pa. Sinabi niya kay Ernesto na gamitin ang kanyang itinuro. Ang mga kalabaw na ginapos niya ay hindi pangkaraniwang hayop. Dahan-dahan silang nagpapalit ng anyo. Nanlaki ang mga mata ni Ernesto nang mapagtanto niya na hindi iyon mga engkanto. Bagkus ay mga aswang. Hindi makapaniwala si Ernesto, pero iyon ang sinasabi ng kanyang isipan. Nang tumingin siya sa matanda, nakita niyang sumusuya ito sa dalawang nilalang upang sugurin siya. Nang lumusob ang mga aswang, agad na dumakot si Ernesto ng bato mula sa lupa. Dahil sa takot at pagkabahala,
taimtim niyang inihip ang kanyang hininga sa bato kasama ang kanyang usal. Nakita niyang dahan-dahang lumagas ang ibang parte ng bato. At sa isang iglap, bumungad sa kanya ang bilugang parte nito. Walang pagdadalawang isip niyang itinago ito sa kanyang kamao. Naramdaman ni Ernesto ang kakaibang lakas na bigla na lamang dumaloy sa kanyang katawan. Nang undayan siya ng saksak ng mga nilalang, nagulat siya nang makita niyang nabitak ang matatalas nilang mga kuko. Agad niyang sinapak ang aswang at ito ay tumilapon papalayo. Nang muling tumayo ang mga nilalang, kitang-kita niya ang pagkatabingi ng panga ng aswang na kanyang sinapak. Para bang napasok ng isang bagay na matigas. Lumapit ang matanda kay Ernesto, tila hindi rin makapaniwala sa mga nangyari. Agad niyang sinunog ang dalawang aswang sa pamamagitan ng 5 buhay na kataga upang makapag-usap silang dalawa ng payapa. Nang bumalik ang katahimikan, pinaupo siya ng matanda sa harapan nito. Inabisuan siya nitong bitawan ng batong hawak niya. Nang gawin ni Ernesto yon, gulat na gulat siya nang makita niyang dahan-dahang narupok ang bato hanggang sa tuluyan nitong nasira. Sinabi ng matanda na tama ang kanyang hinala. Hindi lang agimat ang kaya niyang buhayin. Ang kinuha niya sa bato ay isang mutya. Ang puso ng bato na nagbibigay dito ng buhay. Napakaganda ng kakayahan ni Ernesto. Sa abilidad niyang yon, marami siyang matutulungan. Mula sa gabing yon, hinihirang siya ng matanda na isang ganap na albularyo. Ngunit kahit na napatunayan na ni Ernesto ang kanyang kakayahan, sinabi ng matanda na kailangan niyang magsimula sa pagtulong sa kanyang pamilya. Kapag nalinis na niya at naisaayos ang kanyang sariling paligid, dun pa lamang siya tumulong sa iba. Matapos nitong magsalita, naglakad silang dalawa papalayo sa palayan. Habang binabagtas nila ang daan, inilahad ng matanda kay Ernesto na maaaring yun na muna ang huli nilang pagkikita pansamantala. Hindi na ninais ni Ernesto na tanungin kung saan ito pupunta. Sa paglipas ng mga araw, patuloy niyang pinag-aralan ng tungkol sa kakayahan ng kanyang mutya. Halos ilang taon ang lumipas at wala nang nakakatalos sa kanya sa kahit anong uri ng tagisan. Kahit ang mga antingero na dumadayo sa aming lugar ay walang panama sa kanya. Sa oras na nakakaduwal na tinataglay ni Ernesto, hindi niya hinahayaang ito ang kumontrol sa kanya. Ang ginawa niya, namuhay pa rin siyang ordinaryong tao na may pagmamahal sa kanyang pamilya. Lahat ng bisyo at kaibigan niyang puro kalayawan lang ang iniisip ay tuluyan niyang itinakwil sa kanyang pagkatao. Dahil sa pagbabago ni Ernesto, nadugtungan pa niya ang buhay ng aming mga magulang. Naging albularyo rin siya sa aming lugar na naging takbuhan ng iilan. Ngunit alam niyo ba na sa kabila ng pagbabago ni Ernesto, hindi niya pa rin makakalimutan ang matandang nagbigay sa kanya ng isang makapangyarihang konsagra. Sa buong buhay ko, naisip kong napakaswerte ko dahil nakita ko ang pagbabago ng aking kapatid. Alam ko na sobrang swerte ni Ernesto dahil binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng Diyos na magbago. Kahit na siya ay naging salot sa lipunan, handa siyang ipagpalitang kakainin ng aming mga magulang para sa kanyang bisyo. Binigyan pa rin siya ng pagkakataon. Ito ay talagang nakalaan para kay Ernesto na magbago.
Nang naroon na siya sa kakaibang dimensyon, nagbago siya. Pinagsisihan niya ang lahat ng kanyang kasalanan. Iniyak niya ang lahat at siguro kung sino man ang Diyos na kinakausap niya, nakikinig ito. Kaya ang ending, nabigyan siya ng makapangyarihang konsagra. Sobrang bihira nito. Sa pagkakaalam ko, mayroon tayong malakas na orasyon na kayang bumuhay ng mga agimat sa pamamagitan lamang ng isang dasalan. Isa sa mga mabisa ay ang dasal ng kredo. Mahaba yon at isa yan sa mga mabisang pambuhay ng kahit anong agimat. Isa rin itong mabisa sa pagpapakain ng kahit anong mutya. Ngunit sagrado ang aral na yan. May makikita kayo niyan sa internet. Ngunit sobrang daming kulang doon at sobrang maraming maling spelling. Siguro'y mapapagana ninyo kung mayroon kayong purong pananampalataya. Pero hindi ako sigurado kung tatalab yun. Ang kwento ni Ernesto ay kwento ng pagbabago, ng pagsisisi, at ng pangalawang pagkakataon. Ito ay nagpapakita na kahit gaano pa tayo kasama, mayroon pa ring pag-asa para sa atin. Basta't handa tayong magsisi at magbago. Ang matanda na nagbigay kay Ernesto ng konsagra ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, kundi ng isang bagong buhay, ng isang bagong pag-asa. Ngayon si Ernesto ay isang respetadong albularyo sa aming bayan, dito sa Pampanga. Marami na siyang natulungan, marami na siyang nailigtas mula sa mga karamdaman at mga kasamaan. Ngunit hindi niya kailanman nakakalimutan ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga kasalanan at ang matandang nagbigay sa kanya ng pagkakataong magbago. Ang kwentong ito ay patunay na ang Diyos ay laging nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong handang magbago, kahit gaano pa kasama ang kanilang nakaraan. Salamat po sa inyong pakikinig mga kaistorya. At salamat din po sa pagbabasa nitong aking liham, Kuya Chris. Sana ay may natutunan po kayo sa kwentong ito. Hanggang sa susunod. Mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa iyo po, Kuya Chris. Nais ko pong ibahagi ang aking kwento na hango sa tunay kong karanasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Randy, isang agent sa isang kumpanya ng BPO sa Bicol. 5 taon na akong nagtatrabaho sa industriyang ito at medyo malaki na ang kinikita ko para sa aking posisyon. Dahil sa malaking sahod, madalas akong magwaldas ng pera sa mga bagay na hindi naman kailangan. Isa na rito ang paninigarilyo at pag-inom ng alak araw-araw, magdamag man o umaga pagkatapos ng shift. Naman ako siguro ito kay tatay na lasinggero din. Para sa akin, hindi kumpleto ang isang araw kung hindi ako makakapaglaro ng bote ng alak o beer. Dahil dito, wala akong nasisave na pera sa bangko. Inuubos ko agad ang sahod ko sa mga bisyo ko. May ilang mga kaibigan na nag-aalala sa kalagayang ito. Sinasabi nilang kailangan ko nang magpa-check up sa isang psychologist para mabawasan ang pagkakalulong ko sa alak. Ngunit hindi naman ako nakikinig sa payo nila. Isang tanghali, habang break time, may nag-aya sa akin na samahan siyang pumunta sa isang kaarawan ng kapatid ng dating kaklase niya. Pupunta raw kami sa isang malayong lugar sa labas ng syudad. Magtataksi naman daw kami kaya hindi raw kami maliligaw. Dahil sa paanyaya ng libreng inuman pagkatapos ng salo-salo,
Pumayag ako kaagad. Hindi ko man kilala ang magdiriwang ng kaarawan. Ang mahalaga sa akin ay may free drinks pagdating doon. Pagkatapos ng shift, saktong 7:00 ng gabi nang magkita kami ng katrabaho kong si Kyle sa labas ng opisina. Sabay kaming nag-abang ng taxi sa labas. Pagkasakay namin, sinabi na ni Kyle sa driver ang pupuntahan namin. Tumagal ng halos 1 oras ang biyahe bago kami nakaabot sa destinasyon. Nang malapit na kami, nagtanong ang driver kung saan mismo ibababa niya kami. Sinabi ni Kyle na diretso lang daw papunta doon. Ngunit nang makita na ni Manong na masyado nang makipot ang daan para sa kanyang sasakyan, hininto niya kami saglit at sinabing hanggang doon na lang siya makakapaghatid. Kahit bad trip, wala kaming magagawa kundi bumaba na. Nagbayad na kami at nagpatuloy ng maglakad habang minumungkahi ni Kyle ang direksyon batay sa text ng kaklase niya. Maya-maya pa, napunta kami sa isang madilim na eskinita. Nang makalabas doon, puro mga puno at damuhan na ang nakikita namin. Walang mga bahay o tao sa paligid. Patuloy lang kaming naglalakad ni Kyle habang tumitingin sa magkabilang direksyon. Nag-aabang sana kami ng taong pwede naming tanungin kung tama ba ang daan. Nag-isip ako noon na bumalik na lang kami sa syudad dahil delikado ang ganitong lugar na walang kabahayan. Ngunit sabi ni Kyle, sayang daw ang pagpunta namin doon kung basta na lang susuko agad. Kaya ipinagpatuloy namin ang paghahanap sa tahanan kung nasaan ang pupuntahan naming salo-salo. Maya-maya rin ay nakarating din kami sa wakas. Pagod na pagod ako nang makatawid sa gate ng bahay. Agad akong pumila para kumuha ng pagkain. Wala akong pakialam kung nakakahiya man. Busog na busog ako nang makaubos ng kanin at ulam sa plato ko. Habang kumakain, nakikipag-usap naman si Kyle sa iba pang mga bisita doon. Ipinakilala niya ako sa iba at bumati naman ako sa may kaarawan bago bumalik sa pagkain. Sa totoo lang, ni hindi ko man lang nakita kung sino talaga ang nagdiriwang ng kaarawan. Ang mahalaga, magkakaroon kami ng libreng inuman mamaya. Mga bandang 2:00 ng hapon, nagsidatingan na ang mga lalaking mukhang kapantay lang din namin ni Kyle ang edad. Agad silang naghanda ng mga lamesa, mangkok at baso. May naglagay na ng yelo sa isang pitchel habang naghahanda ng juice at gin para sa inuman. Kahit na hindi ako masyadong nakakasali sa usapan, ramdam ko ang saya ng bawat isa habang tumatawa ng malakas at lumalagok ng alak. Patuloy lang akong nakikihalubilo sa kalasingan hanggang sa dumilim na ang paligid namin. Pagkalipas ng ilang oras na walang tigil na inuman at kwentuhan, biglang napunta sa amin ang usapan. May nagtanong kung taga saan kami ni Kyle. Nang sabihin namin kung saan kami nakatira, nagtawanan ng lahat na para bang may sinabi kaming katatawanan. Doon ko unang naramdaman na may kakaiba. Pakiramdam ko, kami na ni Kyle ang pinagtatawanan nila. Sabi pa ng isa, Mga batang syudad pala itong mga ito eh. mas lumakas pa ang hagik-gikan nila dahil doon. Nagtinginan kami ni Kyle. Hindi maintindihan ang dahilan ng pagtawa nila. Maya-maya, biglang nagsalita ulit ang lalaking nagtatanong kanina. Alam nyo kasi, iba dito sa lugar namin. Kapag may bisita, pinapapasok namin sa bahay, pinapakain. Pag nabusog na at tapos ng kumain, tsaka namin sila kinakain.
Muling sumabog ang malalakas na halakhakan nila. Kinabahan ako sa sinabi niya at tila ba may ibig sabihin ito na hindi maganda para sa amin. Ilabas mo nga yung itim na tuba. Utos pa ng isa sa mga kasama nila. Lumapit ang isang lalaki na may dalang bote ng kulay itim na alak. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa at naglagay ng kaunting laman sa isang shot glass. Ito lang ang pag-asa nyo para hindi kayo makain dito sa lugar namin. Inumin nyo ang itim na tuba na ito. Sabi niya. Biglang nanahimik ang paligid. Ramdam na ramdam ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko sa takot. Tinitigan kami ng lahat ng mga nakaupo sa mesa. Seryoso ang mga mukha nila. Para bang totoo ang sinasabi nilang kakainin nila kami. Doon ko lang napansin na pula na ang mga mata ng mga kasama namin. Tila ba mga mata ng hayop sa gabi. Inom na. Sigaw ng isa, sabay batok sa mesa na muntik nang ikalaglag ng bote na itim na tuba. Nanginginig kami ni Kyle sa takot. Para kaming naging bato sa kinauupuan naming dalawa. Wala kaming masabi o magawa. Biglang tumayo ang lalaking nag-aalok sa amin ng inumin. Sa kalasingan siguro o sa sobrang takot, kitang-kita ko kung paano humaba ang mga kuko niya. Namumula rin ang kanyang mga mata. Pati ang ngipin niya'y parang ngipin ng hayop na umaabot na sa labas ng bibig. Sa pagkakataong iyon, akala ko talaga huli na kami. Handa ko nang tanggapin na mawawalan na ako ng hininga dahil sasakmalin na niya ako sa liig para lamunin ng buo. Ngunit bago pa man mangyari yon, biglang may narinig kaming malakas na sigaw mula sa isang matanda. Carding, ano ba? Nananakot ka na naman ng bisita natin. Alam niyo ba ang bisita yan ng pinsan mo? Bihira na lang nga na may bumisita dito sa baryo natin. Tatakutin mo pa ng ganyan. Ang pangit talaga ng ugali mo. Manang-mana ka sa tatay mo. Lumingon kami at nakita ang isang matandang babae na nakapamewang. Nakatingin ito sa amin. Nang marinig namin ang boses ng matandang babae, para kaming nabunutan ng tinik sa dibdib. Paglingon namin, nakita namin siya na nakapamewang at mukhang galit na galit. Pinagalitan niya ang lalaking nagbanta sa amin na nalaman namin na pamangkin pala niya. Kinuwento ng matanda na bihira na raw na may bisitang pumupunta sa kanilang baryo, kaya hindi dapat namin sila takutin. Tinawag pa niya itong walang modo at talagang manang-mana sa masamang ugali ng kanyang ama. Sa puntong yon, naghahanap na kami ng pagkakataong makatakas. Unti-unti ko nang nararamdaman ang epekto ng alak sa katawan ko habang papalapit sa amin ang matanda. Tumayo na kayo dyan mga iho. Tayo na. Halina at ihahatid ko kayo sa labasan. Pinagtitripan lang kayo ng pamangking kong to. Wala na naman kasing magawa yan sa buhay niya. Sabi ng matanda. Kahit nalilito kami kung totoo bang nananakot lang ang mga kasama namin kanina, sumunod na rin kami sa kanya. Ayaw na naming mag-take ng risk pa. Mas makabubuti na umalis na kami doon kaagad. Habang naglalakad patungo sa labasan, paulit-ulit kong tinatanong si Lola kung anong ibig sabihin ng sinabi ng kanyang pamangkin at bakit pula ang mga mata nila. Ngunit hindi niya kami sinagot. Para bang may tinatagong lihim na ayaw niyang ipaalam. Napansin ko ring wala siyang anino habang naglalakad kami. Gusto ko sanang itanong pero naisip kong baka magalit lang siya kung madaldal ako ng ganon. Hinayaan ko na lang siyang maghatid sa amin hanggang makalabas ng ligtas sa baryo nila. Ilang minuto din kaming naglakad
nakarating din kami sa wakas sa tinatawag nilang labasan ng baryo. Doon kami pinaghihintay ni Lola ng masasakyang jeep pauwi. Mga kalahating oras din kaming naghintay bago dumating ang unang tricycle na sinakyan namin pauwi. Hindi kami mapakali sa loob ng tricycle habang iniisip kung ano nga ba talaga ang nangyari doon. Narinig naman yata ng driver na nag-uusap kami tungkol doon, kaya bigla siyang nakisali. May kaibigan daw siyang naka-experience ng tulad ng sinapit namin. Ayon sa kanya, uminom noon ng kaibigan niya ng itim na tuba kasama nila Karding. Pagkatapos uminom ng lahat, nagulantang daw ang kaibigan niya nang biglang mag-anyong aswang ang mga kasama niyang lasing. Lahat sila ay naging biktima maliban dun sa kaibigan niya. May dala kasi itong proteksyon mula sa kanyang lolo kaya hindi siya nila nagalaw. Kitang-kita niya kung paanong pinagpapaslang ng mga aswang ang mga kasamahan nilang naglalasing doon. Nang marinig namin yon, nanlamig talaga kami ni Kyle. Buti na lang at protektado kami ni Lola kahit alam kong aswang din siya. Kung hindi, malamang ay patay na kami ngayon. Pagdating namin sa bayan, agad kaming nagpaalam sa driver. Nanginginig pa rin ang mga tuhod namin habang naglalakad pa uwi. Hindi namin makakalimutan ang nangyaring yon at salamat dahil nakaligtas kami sa kapahamakan. Pagka-uwi namin sa bayan, parang wala lang nangyari. Siguro dahil sa kalasingan, mabilis din naming nalimutan ang takot na nararamdaman. Ngunit hindi iyon nagtagal. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kong naaalala ang lahat ng detalye, lalo na tuwing gabi na at tahimik. Bumabalik sa isip ko ang mga pangyayari. Dahil dito, nagtanong-tanong ako sa ilang mga kakilala kung may nakakaintindi ba sa lugar na yon. Gusto kong malaman ang tungkol doon at bakit ganon ang ugali ng mga tao roon. Ayon sa iba, kapag uminom daw kami ng itim na tuba, malamang umuwi rin kami na may pakpak at pula ang mga mata. Mas malamang na naging katulad na kami nila pagkatapos nun. Hindi ko na muling nakausap si Kyle pagkatapos nun at hindi na rin niya nakontak ang dating kaklase niyang nag-aya sa amin. Para bang bigla na lang silang nawala pagkalipas ng insidente. Ngunit ang pinakamatinding epekto nito sa akin ay ang pagtigil ko sa pagsisigarilyo at pag-inom. Naalala ko bigla ang payo ng mga kaibigan ko na huminto na sa bisyo dahil delikado ito sa kalusugan. Noon ko lang din naisip na kung patuloy ang paglalasing ko araw-araw, mauuwi rin ako sa kaparehong hantungan ng aking ama. Siya rin kasi ay lasinggero na pumanaw dahil sa sakit sa bato bunsod ng sobrang alak. Ayoko sanang mangyari sa akin yon. Kaya simula nun, unti-unti ko nang binabawasan ang pag-inom ko. Umiinom pa rin naman ako paminsan-minsan tuwing day off o may okasyon. Pero hindi na araw-araw tulad ng dati. Salamat sa pagkakataong yun at naisalba ako ni Lola. Nagbago na ang pananaw ko sa buhay. Ngayon ay mas pinapahalagahan ko na ang kalusugan at pinag-iisipang mabuti bago gumawa ng mga bagay na makasasama rito. Salamat sa malupit na karanasang iyon. Nakapagbago ako ng landas patungo sa tamang direksyon. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti ko nang nalimutan ang takot at pangamba na naramdaman ko noon sa naturang baryo. Bumalik ulit ako sa dati kong pamumuhay, ngunit may nagbago na. Dati-rati ay araw-araw akong nag-iinom pagkatapos ng trabaho. Ngayon ay limitado na lang. Sa mga espesyal na okasyon gaya ng kaarawan o Pasko. Kapag walang selebrasyon,
sa bahay na lang ako nagpapahinga sa halip na lumaklak ng alak. Bukod dito, mas pinag-iisipan ko na ang aking mga desisyon sa buhay. Nung una, basta may mag-aya lang, saan man, at may libreng alak, pumapayag agad ako. Ngayon ay pinag-iisipan ko munang mabuti kung ligtas ba o hindi bago pumayag. Mas minamahal ko na rin ang aking kalusugan. Dati wala akong pakialam kung masira ang atay o bato ko sa sobrang inom. Ngayon alam kong responsibilidad ko itong alagaan para hindi ako magkasakit sa hinaharap. Salamat sa nangyaring yon. Napagtanto ko ang halaga ng buhay at kaligtasan. Kung hindi ako iningatan ni Lola noon sa kabila ng aking kamangmangan, malamang wala na ako ngayon sa mundo. Kaya ituturing ko na biyaya ang naging karanasan ko. Bagaman nakakatakot ito, nagbunga naman ng mabuti dahil nabuksan ang aking mga mata. Kung hindi dahil doon, malamang patuloy lang akong nalulunod sa bisyo na siyang unti-unting nagpapahamak sa akin. Ngayon ay masaya ako sa aking buhay. Bagamat marami pa ring pagsubok, alam kong kakayanin ko na harapin ang mga ito ng maayos. Sabi nga nila, ang pinakamahalagang bagay ay matuto sa nakaraan upang maging gabay sa kinabukasan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ako po si Randy, ang inyong kaistorya. Isang magandang umaga po sa lahat at sa iyo po, Kuya Chris. Ako po si Lester. Hindi ko po tunay na pangalan. Isa po akong guro sa paaralan sa aming bayan. 5 taon ko nang ginagampanan ang tungkuling ito sa mga kabataang likas ang kapilyuhan. Mapayapa na ang aking pamumuhay. Masasabi kong sapat ang aking kinikita upang mabuhay ng disente kasama ng aking mga anak. Ngunit hindi palaging ganito ang lagay ko. May mapait na nakaraan akong pinagdaanan bago makamit ang kasalukuyang kaligayahan. Ito ang kwento kung paano pumasok ang sumpa ng utos ng mata sa aking buhay. Una kong naramdaman na mayroon akong kakaibang paningin nung grade 1 pa lamang ako. Habang nasa klase, bigla akong napatingin sa labas ng aming silid-aralan. Doon ko nakita ang ilang mga batang nakaputing damit at ako'y inaanyayahan nilang samahan sila sa paglalaro. Kaagad akong sinaway ng aking guro dahil sa hindi ko pagtuon ng atensyon sa tinuturo niya. Galit siyang binato sa akin ng tisa na tumama sa aking noo. Napahiya ako sa harap ng buong klase dahil akala nila'y nagkukunwaring nakakakita lang ako ng wala sa lugar upang makaiwas sa leksyon. Ngunit totoo ang aking nakikita. Ang mga batang iyon ay walang muwang sa klase naming nagsasagawa. Sila ay mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong paningin. Alam kong hindi ko na maipapaliwanag ang lahat sa aking guro, kaya't nanahimik na lamang ako habang patuloy akong sinasaway. Mula noon, ay naunawaan ko nang may bahid ng sumpa ang aking paningin. May kakayahan akong makita ang mga bagay na hindi naaabot ng pangkaraniwang mata. Sa mga sumunod pang taon ng aking paglaki, paulit-ulit kong napatutunayan ang aking natatanging kakayahan. Madalas naging dahilan ito ng pang-aasar at pang-aapi sa akin ng aking mga kalaro't kamag-aral. Tinatawag akong siraulo at baliw dahil sa madalas kong mapagmasdang wala sa oras. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy kong isinasantabi ang takot at pinagtsatsagaan ang aking natatanging kalooban. Malaki ang utang na loob ko rito sapagkat kung minsay nagiging instrumento ito sa pagliligtas ng iba.
Isa na rito ang insidenteng naganap nung bata pa ako. Ito ay nang dalawin namin ng tiyahin kong si Tita Marian. Bagamat matagal na itong kinakapos ng pagbubuntis, buntis na naman siya nang muli kaming makadalaw. Sa pag-uusap nila ng ina ko, nabanggit ni Tita Marian na may ugaling maupo sa hagdanan ng kanilang tahanan at doon maghilata ng matagal na panahon. Hindi niya maintindihan kung bakit gayon ang kanyang nadarama, subalit para siyang hinuhubog ng isang nakakubling presensya patungo sa pagpwesto doon araw-araw. Nang marinig ko yon, agad kong napag-alaman kung ano ang dahilan. Lumapit ako sa tinutukoy niyang hagdanan at nakita ko ang 3 malignong duwende sa ilalim nito. Sila ang pumipilit kay Tita Marian na doon mamalagi. Kaya't inako ko ang responsibilidad na paalisin ang mga masasamang nilalang. Kinuha ko ang aking rosaryo at isinagawa ang dasal habang pinagpapalo sila nito. Mula noon, nawala na ang pananatili ni Tita Marian sa hagdanan at naligtas ang kanyang pagbubuntis. Ito lamang ang simula ng marami pang insidente kung saan nagamit ko ang aking natatanging pinagkaloob sa akin upang makatulong at makapagligtas ng iba. Bagamat hindi ito lubusang tanggap ng nakararami, patuloy ko itong tinuturing na biyaya. Sapagkat kung hindi dahil dito, marami na sigurong naging biktima ang mga puwersa ng kadiliman. Pagkatapos ng insidente kay Tita Marian, muling nagbunsod ng takot sa akin ang aking natatanging paningin nang ako'y nasa mataas na paaralan. Ito ay nang magkaayayaan kaming magkakaibigan na magsagawa ng paglangoy sa isang malapit na ilog sa aming bayan. Masisilayan ang ilog na ito sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Kinakailangan pang maglakad ng mahigit kalahating oras upang marating ang lugar. Ngunit napakaganda rin naman dito, kaya't kalimitang puntahan ito ng mga kabataang tulad namin para makapagliw-aliw. Ngunit sa pagdating namin doon ng mga kaibigan ko, agad ko nang naramdaman ang bigat sa paligid. Tila may pumipintig na panganib sa lugar na yon na hindi ko mapaliwanag. Samantalang abala na ang aking mga kasama sa paglangoy at pagsasaya sa tubig, nanatili akong nakaupo sa baybayin habang patuloy kong sinusuri ang paligid. Hanggang sa mapatingin ako sa may gilid ng kagubatan. Doon ko sila nakita. Ang 4 na nagngangalit na mga kaluluwang nabibihag sa puwang sa pagitan ng mundo ng mga nabubuhay at ng namatay na. Ang kanilang muka'y sinusupsup na ng bungo at bulok na lamang ang natitirang laman. Patuloy silang nakatingin sa amin ng aking mga kaibigan na para bang hinahangad na sila na lang sana ang malaya sa ngayon. Kaagad kong naunawaan na sila ay mga dating tao ring nalunod sa ilog na ito at patuloy silang gumagawa ng paraan upang makapagdulot ng kapahamakan sa sino mang malapit sa kinaroroonan nila. Kaya't pinayuhan ko ang aking mga kasama na huwag nang pumasok pa sa malalim na bahagi nito. Pagamat inasar lang nila ako at sinabing namamayani na naman ang aking katiwalian, sumunod naman sila sa payo ko. Nang sa muli kong pagbalik sa lugar na yon, lumiit na ang aking kalooban nang makitang dumami na ang bilang ng mga nabibihag na kaluluwa roon. Lubha na akong nasaktan para sa kanila, ngunit wala sa aking kapangyarihan ang tuluyang makapagpalaya sa mga ito. Ang magagawa ko na lamang siguro ay patuloy na magbabala sa mga taong malapit sa panganib nilang kinasasadlakan. Kalaunan, muling nagdala ako ng ilang kaibigan sa naturang ilog. Sa pagkakataong yon, may isa sa kanilang sumubok pang pumasok sa delikadong bahagi nito. Agad kong pinigilan at muling nagpumilit na huwag nang lalong lumalim pa. Sa kasamaang palad, hindi ako pinakinggan ng aking kaibigan.
Kinabukasan, nakita na lamang ang kanyang bangkay sa damuhan malapit sa ilog. Ang pangyayaring iyon ang lalong nagpatibay sa paniniwala ko sa kapangyarihan ng aking natatanging paningin. Kung paanong nagamit ko ito upang iligtas ang ilan, gayon din namang hindi ko ininda sa iba. Ngunit patuloy pa rin akong nagpasalamat dito sapagkat kung wala ito, marahil ay mas marami pang magiging biktima ang madilim na puwersa ng kagubatan. At sa bawat pagkakataong maililigtas ko ang sinuman sa pamamagitan nito, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Kalaunan, muling nagpakita ang kapangyarihan ng aking natatanging paningin nang ako'y magsimula ng tumira sa isang boarding house. Ito ay nang mag-aral na ako sa kolehiyo at kailangan ko nang humanap ng matitirhan na malapit lamang sa paaralan. Buti na lamang at pag-aari ito ng aking tiyuhin, kaya't nabigyan ako ng libreng matutuluyan. Ngunit bagamat nagpasalamat ako dito, hindi ko inakalang magiging daan din ito ng isa sa pinakamalubhang karanasan ko bilang tagapagmasid ng mga hindi nakikita ng ordinaryong mata. Lahat ay nagsimula nang dumating ang bagong lalaking nagngangalang Manny. Galing umano ito sa probinsya at nangangailangan ng matutuluyan habang nag-aaral. Kaya't dahil may bakanteng kwarto, pinayagan siyang makituloy ni Tia. Nang unang makita ko si Manny, agad kong naramdaman ang pamilyar na bigat sa paligid. Alam ko kaagad na may espesyal itong taglay na hindi magiging kanais-nais sa amin. At sa unang pagkakataon, nagpakilala ito sa akin. Nasilayan ko na kung ano ang totoo nitong anyo. Sa likod ng maswerteng lalaking kompas ay isang mabalahibong nilalang na may mapulang mata at nakakatakot na ngiping mamamatay tao. Walang alinlangang nakilala ko siya bilang isang aswang. Dali-daling isiniwalat ko kay Tia ang tungkol dito ng gabing iyon din. Sinabi kong may natatanging kaloob sa akin at nakikita ko ang mga hindi nakikita ng nilalang tulad ni Manny. Bagamat mukha siyang ordinaryong tao, nakikita ko ang tunay niyang anyo bilang isang halimaw na maaaring makapanakit ng tao anumang oras. Sa kabutihang palad naman, tiyak kong naniwala sa akin si Tia. Nang sumunod na umaga, wala na si Manny sa aming boarding house. Hindi ko alam kung paano niya ito pinaalis, ngunit nagpapasalamat ako sapagkat nasagip niya ang buhay ng maraming tao sa ganoong desisyon. Ngunit ang akala ko'y tapos ng lahat. Hindi ko inaasahang balang araw muling haharap sa akin ang halimaw. Isang gabi habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, bigla akong sinagupa ng isang malaking aso na mabilis na tumatakbo patungo sa akin. Sa huling sandali bago niya ako salakayin, nakilala ko ang mga mapulang mata nito. Si Manny iyon, na muling bumalik upang maghiganti. Sa pagkakataong yon, alam kong kailangan kong harapin siya ng mag-isa. Ngunit handa akong lumaban. Sa dami ng aking naabot na panganib dahil sa aking natatanging paningin, naging sanay na rin ako sa ganitong mga sitwasyon. Kaya naman sa halip na kumaripas ng takbo, hinawakan ko ang aking rosaryo at hinarap siya. Tinamaan ko siya nito ng diretsyo sa nguso, kaya't napaatras ito sa sakit. Ngunit bago pa man tuluyang makaalis, narinig ko pang bumulalas mula sa kanyang bibig. Alam kong dahil sa iyo kaya ako pinaalis sa boarding house. Babalikan kita. Hindi ako titigil hanggat hindi nagagantihan ng pagkait mo sa akin ng matutuluyan. Nang gabing yon, tuluyan nga siyang umalis. Ngunit alam kong may katotohanan sa banta niyang yon. Hindi siya basta-basta aalis
hanggat hindi niya nakakamtan ang kanyang paghihiganti. Kaya't simula noon, laging handa ang aking paningin. Pinag-iigihan kong maging alerto sa bawat oras at sandali. Alam kong balang araw muli siyang babalik at kailangan kong handang harapin siya kapag dumating ang sandaling yon. Matapos ng banggaan namin ng halimaw na si Manny, naisip kong kailangan ko nang humanap ng paraan upang tuluyan ko nang maiwaksi ang sumpa ng aking paningin. Bagamat naging madalas itong makatulong, unti-unti ko ring napagtantong nagiging panganib na ito sa aking buhay. Kaya't isang araw, ipinasya kong sabihin na sa aking mga magulang ang tungkol dito. Alam kong mahirap paniwalaan, ngunit wala na akong ibang pagkukunan ng saklolo kundi sila. Sapagkat alam kong kung may makakatulong sa akin, walang iba kundi sila yon. Unay hindi nga naniwala si Itay, ngunit nang makita niyang seryoso ang aking muka, napagdesisyonan niya ring hanapin ang katotohanan. Kaya isang umaga, dinala niya ako sa bahay ng isang kilalang albularyo sa aming lugar. Si Aling Tessie ang itinuturing na pinakamakapangyarihang manggagaway sa amin. Kaya't umaasa akong may maitutulong siya sa suliranin ko. Nang dumating kami, agad niyang nalaman kung bakit kami naparoon, kahit hindi pa man ako nakapagpaliwanag. Pagkatapos kong ipaalam ang tungkol sa aking kakayahang makakita ng mga hindi nakikita ng iba, nagbigay siya ng isang mahabang panalangin. Sinabi niyang kailangan ko itong basahin araw-araw habang nakaharap sa altar bago matulog. Bukod dito, sa bawat pagtatapos ng dasal, kakailanganin kong isulat sa isang papel na binabad sa mantika ang salitang utos ng mata. Pagkatapos ay kakainin ko ang papel bago ako tuluyan na humiga at maghilata. Ipinangako niyang sa loob ng isang buwan, unti-unti nang masisira ang sumpa ng aking mga mata kung susundin ko ang payo niya. Pagkatapos ng panahong yon, maaari na raw akong bumalik sa kanya upang tuluyan ng ibura ang aking ikatlong paningin. Sa simula'y nag-alinlangan pa ako, ngunit dahil desperado na akong makawala sa sumpang nagpapahirap sa aking buhay, sinunod ko ang bawat letra ng kanyang pinag-utos. Hindi madali ang prosesong yon. Mahirap isulat araw-araw ang mga salitang ayon habang nakatitig sa papel na puno ng nakakasilaw na mantika. At lalong nakakasuka ang lasa ng papel na kailangan kong lunukin bawat gabi. Ngunit nagtiyaga ako at sa wakas, sa katapusan ng ika-30 gabi, unti-unti ko nang naramdaman ng pagbabago. Ang dating madalas kong makitang mga elemento ay unti-unting nawawala na sa aking paningin. Naging pamilyar na muli sa akin ang sigla ng normal na pamumuhay. Nang bumalik kami kay Aling Tessie, tuluyan na nga niyang isinara ang aking ikatlong mata. Mula noon, naging ordinaryo na ang aking buhay. Wala nang nagbabadya sa aking ligtas na pamumuhay, maliban na lamang kung anumang maaaring gawin ng isang normal na tao. Ngunit patuloy akong nag-iingat. Alam kong maaaring bumukas muli ang sumpang ito anumang oras. Kaya't taon-taon tuwing Semana Santa, nag-aalay pa rin ako ng puting manok kay Aling Tessie bilang pasasalamat at upang manatiling nakasara ang dating ikatlong paningin ko. Hanggang ngayon nananatili sa akin ang alaala ng mapangahas na karanasang yon. Ngunit masaya na akong nakalaya at umaasang mananatiling nakaiskorpo ito sa nakaraan habang patuloy kong sinasapuso ang biyaya ng isang normal na buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Marami pong salamat
Ako po si Lester, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.